drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. The Beat Watcher. Ito ang maglalahat at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Good afternoon mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa ating programang Beat Watcher. At antabayan natin dahil mayroon tayong mahalagang pag-uusapan o ating hihimay-himayin. Dahil alam naman natin, itong mga pagbaha, pag may bagyo, ay mayroon siyempre, mayroon mga kadailanan. Bakit bumabaha ang ating mga kanayunan, hindi lang kanayunan. Ito muna ang ating mga pangunahing balita sa mga oras na ito. Ito ang kumpirmadong nasawi ng araruin ng isang na may kargang bulldozer. Dalawang sasakyan kaninang alas 12 ng madaling araw sa Misamis Oriental. Ayon kay Police Major Ebarre,
kung nawa, ang dalawa sa mga nasawi ay mga magawad ng barangay Aplaya. Ang kasamang namatay na sina Wilfredo Capellador Jr. at Lemuel Idoro, habang ang lima ay mula sa pamilya Montesillo, Lauron at Campion, naggaling sa pakikipagdamay sa anak na namatay, habang nasa 5 katao naman ang nasa malubang kalagayan. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng giya ang driver na si Vincent Abdulot nang maputol ang chassis ng truck na may kargang bulldozer. At dahil sa bigat at abilis nito, ay kaya nagkaroon ng aksidente dahil hindi na kontrol ang manibela o pagkagiya sa manibela. Samantala, wala pang desisyon ang Metro Manila Mayor kung papayagan ang mga bata na makagala sa mga mall. Sa naganap na virtual meeting ng mga alkalde kagabi, wala pang nabuong desisyon sa nasabing usapin. Hinihintay pa nila ang opinyon ng mga health experts sa ibabase nila ang kanilang magiging desisyon kung ligtas na ba ang mga kabataan na makalabas ng kanilang mga bahay. Matatanda na sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, ang pagpayag sa mga kabataan na makalabas ng kanilang bahay at makapunta sa mga mall basta kasama ang kanilang mga magulang. Kailangan lamang aniya na maglabas din ng mga local government units ng mga ordinansa para sa nasabing pagpayag sa mga kabataan. Samantala, pagpapasabog sa kampo militar sa lalawigan ng Maguindanao ay kagagawan umano ng mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na ikinasugat ng isang sundalo at kapo. Kinilala ni Major General Ubimix Uy, Commander ng 6th Infantry Battalion Division, at Joint Task Force Central. Ang mga sugatan na sina Staff Sergeant Randy Guring, Detachment Commander at CAA Marix Sangkuan, mga tauhan ng 38th Infantry Battalion ng Philippine Army. Nabatid na bigla na lamang umanong pinaputukan ng BIFF gamit ang M203 grenade launcher ang detachment ng Army ng Capco sa Barangay Labu-Labu, Siarit Agwak, Maguindanao. Dahil sa lakas ng pagsabog ay tinamaan ng mga biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na agad dinala sa kanilang mga kasama sa Maguindanao Provincial Hospital at naligtas ng kalagayan. At sa ngayon ay may pa ang sigurad ng militar at pulisya sa Maguindanao laban sa grupong BIFF. Sa iba pang balita, nagpaiwatay ng early retirement si Supreme Court Chief Justice Diosdado Peralta sa kanyang mga kasamahang maestrado na batay sa pinadalang sulat ng punong maestrado sa kanyang kapwa maestrado na nag-hain na ito ng early retirement sa Marso o mag-hain siya sa Marso 27 sa susunod na taon o sa kanyang siyam na karawan. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye sa kanyang maagang pagre-retiro na sa batay na record at sa appointment niya sa 2020 pa sana na nakapang mag-retiro sa mandatory age of retirement na 70. Pinumpir na naman ito ng takapagsalita ng Korte Suprema na si Brian K. Kusaka. Pagkumpog ng militar sa mga kuta o sakota ng mga terorista na lalawigan sa Mindanao, sinumpirma ni Major General Ruby Maxine, Commander ng Infantry Division at Joint Task Force Central Commander. Batay sa report na natanggap ng Kampo Aguinaldo, nagsagawa ng focus military combat operation ang mga tauhan ng 40th Infantry Battalion ng Philippine Army at sa kuta ni Commander Mac 4 ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa Barangay Bulod, General sa Lipada, Pindaton, Maguindanao. Subalit, nakudugan ito ng mga grupo ni Commander Sikor, kaya mabilis silang tumakas sa tungo sa Ligwasan Delta. Na-recover sa kuta ng mga terorista isang rocket-propelled grenade launcher, isang Barrett 879 grenade launcher, isang A-14, dalawang A-16,
apat na 7.62mm AR-16, isang submachine gun, 9mm M10 at mga war material. Una na nakatakas si Lakim Ismael alias Commander Mako sa operasyon ng militar sa sitio Balayman, Barangay Langapanin, Sultan Marungis, Maguindanao. Nagbabala sa incoming Police Regional Office 6 ang Director Brigadier General Rolando Miranda sa mga pulis na kanyang nasasakupan na huwag abusuhin ang kapangyarihan. Kasabay nito, nagpapasabi rito sa mga mamamayan na huwag matakot na magbigay ng impormasyon sa kanilang tanggapan kung may mapapansin na kawani ng pulisya na may hindi ka nais-nais na gawain. Ayon sa opisyal, hindi niya palalampasin ang sinumang uniform pulis sa ilalim ng kanyang pamumuno na masangkot sa krimen at iba pang illegal aktibidades at dapat gawin lamang umano ito ang tama upang maiwasan ang pang-abuso sa serbisyo. Illegal drugs, corruption at insurgency ang bibigyan niya ng atensyon sa unang duty ng kanyang bagong assignment. Ang PMA class sa Big Kiss Dice 1990 at Bulacanyo na si Miranda ay nagsilbering hepe ng Manila Police District kung saan kanyang pinalitan si Brigadier General Rene Pamususan na ini-assign bilang Deputy Director for Directorate Supplies sa Campo Rame. Ang change of command ceremony ang nasabi ng opisyal ay magaganap ngayong araw, Disyembre 2 sa Campo Delgado na dadaluan ni Police Lieutenant General Cesar Hawthorne na Binag, Deputy Chief ng PNP for Operation. Samantala, ibinalik na sa lockdown ang Lawag City Public Market at Commercial Complex dahil sa pagdami ng mga market vendors ang nawaan ng COVID-19 na batay sa executive order ni Mayor Michael Marcos Tion. Isinara ang lahat ng mga pasukan ng merkado publiko at walang makakapasok na residente maliban sa mga health workers, PNP personnel at mga empleyado ng city government. Sa pahayag naman ni Dr. Joseph Adaya, City Health Office, ang hakbang na ito ay para mapigilan ang pagkalat ng virus kung saan nakapagtala kagabi ng 8 positibong COVID-19 sa lungsod ang provincial government at lima dito ang market vendor at face vendor. Sa kasalukuyan, nasa 232 kabuuan ng bilang kaso sa lungsod ng Lawag. 62 dito ay gumaling sa COVID-19 habang 170 naman ang active cases. Matatandaan na sinilalim ang lungsod sa Modified Enhanced Community Quarantine noong Nobyembre 27 nang dumami ang nagpositibo. Ngunit hindi pa malaman kung kailan magtatagal ang MECQ at magtatapos ang lockdown ng merkado publiko sa Disyembre 5. Sa iba pang balita, dead on the spot ang dalawang drug suspect na makipagbarilan sa mga elemento ng Regional Drug Enforcement Unit Region 7 nang magsagawa ito ng bypass operation kagabi sa South Road Practices sa lungsod ng Cebu. Tinangkapasan ng takasan ng dalawa ang mga otoridad kaya nanaganap ng bahabulan at nakipagpalitan ng putok na umantong sa pagkakamaril patay ng kina Michael Janieri Olive, 29 anyos at Arnel Daculacion, 42 anyos, parehong residente ng Talamban ng lungsod. Narecover pa sa ginamit na sasakyan ng mga ito ang bulto-bultong shabu na tinatayang umaabot sa 2 kilo at inilarawan pa ng mga operatiba na tauhan umano ang mga ito ng isang Ronald Aparicio na aktibidad alias Dodong Toldo na kasalukuyang nakakulong sa Zamboanga Penal Colony. Tinatayang may 2 milyong halaga ng cocaine ang na-recover sa isang container van sa isang container yard sa Mato, Barangay Lipangal sa General Santos City. Inuulat ng takapagsalita ng PDEA 12 na si Kat Abad
may kabuuan 1.8 million ang nasabat sa illegal drugs at kung saan nakatanggap sila ng report tungkol sa mula sa isang technician na nakadiscover habang kinukumpuni ang Airport Department ng container van ng kanilang ikasuri sa laboratory ay nakumpirma na ito ay cocaine at lumalabas na may bigat itong 336.8 grams. Sabay nito, may 6 na po container van pa ay sinagaling sa inspection. Ngunit isa lang mayroong na bloke ng cocaine. Naniniwala si Mireya 12 Director na Raji Bakitan na hindi para sa Jensen ang natural mga shipment na nagsilbing transshipment point lamang ang container van ang lungsod mula sa Singapore. Napag-alaman din na dumating ang container van sa Jensen upang ikumpuni ang gagamitin sa isang malaking kumpanya na nagmula sa Palmano, Singapore at bago nakarating sa lungsod ay dumaan muna ito sa Davao City at dito pa inaalam pa kung sino ang may-ari. Davao City na naman. Ito, hindi nagkakatugma ang mga pahayag ng mga opisyal hinggil sa illegal logging, mining activities sa Cagayan na ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba na mayroon pa rin ganyang mga lugar o mga sa lugar na pinoprotektahan pa ng mga tiwaling mayors. Binatipos naman ng ilang grupo sa Isabela Governor Rodito Albano na patuloy nitong pagtanggi at pagsisinungaling na wala ng ganitong aktibidades sa Isabela. Ayon kay Alyansa Tigil Muna National Coordinator JB Garganera, wala mga silang hawak ngayon na actual evidence. Subalit, maraming circumstantial at accounts mismo sa mga residente na magpapatunay na hindi natigil ang illegal mining at logging sa Isabela. Giit ni Garganera, kung magkakaroon lamang ng area survey gaya ng ginawa noon ng yumaong Environment Secretary Gina Lopez ay makikita ang massive deforestation at ang presensya ng mga heavy equipment na nagsasagawa ng quarry at mining sa Isabela, gayon din sa Cagayan. Illegal mining, quarrying at logging ay magkakaugnay dahil hindi makakapag-ooperate ang isa kung hindi kasama ang isa para makapag-ooperate. Ang minahan at quarry ay kailangan na magputol ng puno at yun nga ang nangyayari. Ito ang naging payag ni JB Garganera, coordinator ng Alyansa Tigil Muna National, nang hindi itinanggi o nang patuloy na pagtanggi ni Isabela Governor Rodito Albano na walang naglaganap na illegal na aktibidades sa kanyang nasasakupan. Sa pahayag naman ni Kilusang magbubukid ng Pilipinas President Danilo Ramos, nakakalusot pa rin ang mga illegal loggers at miners dahil sa pagkonsinti ng ilang lokal pamalaan. Ang mga nagsasabi na wala ng illegal logging at mining ay siyang dapat imbestigahan ng DENR at Department of Interior Local Government dahil maraming umaaring magtatakip ito sa tunay na sitwasyon. Inamin ni Cagayan Governor Manuel Mamba na may 3 alkalde sa uniform personnel ang sangkot at protektor ng illegal logging sa Cagayan. Hindi naman ito pinangalanan ng tiwaling alkalde, mga pawang, mga manoy, mayayaman na. Magpapatuloy ang paghahanap ng mag-asawang komunista leader na sina Benito Atila Johnson matapos na matulan ng korte sa kasong kidnapping at illegal detention sa 4 na tropa ng pamalaan. Ito ang maring pahayag ni Major General Edgar Arevalo, tagapagsalita ng AFP, makarang mahatulan ng Quezon City Trial Court sa pagkakulong ng habang buhay o 4 na taong at pinagbabayad din naman ito ng 225,000 pesos. Itinasya ng AFP ang hatol sa mga Temson dahil sa marami na naging biktima ng kalupitan ng New People's Army.
Pinaghahandaan na ng mga kabayang black ang posibilidad na lumalapan lalo ang red tagging sa kanila ng militar kasunod ng pagkakapaslan sa anak ni Bayan Muna Party List Representative Peso Peña Collamat sa isang inkwentro sa bayan ng Mariatag, Surigao del Sur. Ayon kay House Deputy Speaker o Deputy Minority Leader Carlos Isagani Sarate, ayon kay Sarate, inaasa na nilang gagamitin ng militar sa kanilang pinaitin na red tagging ang pangyayaring ito. Nakanda rin niya sila kapag palalabasin ng militar pagpapaslan kay Jibilin Kulimat ay ebidensya ng mga bumubuo ng makalabayan ba ay tulad ng underground movement ng mga rebelding komunista. Pero kung mayroon isang bagay man siyang napatunayan sa ito ay dapat natingnan ng pamahalaan kung bakit hanggang sa ngayon makalipas ang mahigit 5 dekada ay marami pa rin ang mga kababayan na pinipili ang magbitbit ng armas para ipaglaban ang mga problema sa lipunan. Sabi nito ay maaari niya ay mariignon din na ng mga kabayan black ang pagkakalat ng litrato ni Jibilin matapos ito mapaslam sa kauna 24 na po ng hapon. Nasa 27 opisyal ng mga PNP ang isinailalim sa malawakang balasahan na ayon kay PNP Chief General de Molcinas, epektibo ngayong araw ang balasahan o kahapon. Paliwanag ni Sinas, ang reshuffle ay bunsod na napipinto pagpipiro ng pitong moral na hiniling na may non-duty status habang hinihintay ang kanilang retirement day ngayong buwan. Inilipat sa office ang Chief of the PNP si Major General Celso Pestaño mula sa Directorate for Information and Communications Technology Management. Papalitan si Pestaño na DICTM ni Brigadier General Albert Pero mula sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. At ang iba pang mga bagong posisyon ng mga matatas na opisyal ng PNP ay papayag na din sa mga susunod na ating panakayan. Yan. Magandang hapon uli. At ito na tayo, alam mo, medyo hindi kasi maganda ang ating napulot. May napulot kasi tayo ng mga balita na tungkol nga dito sa illegal logging. Illegal logging, illegal mining, at marami pa po Hindi pa nga na tawag doon. Hindi pa na nare-resolba dahil hindi patuloy. Yung katanungan natin, illegal mining, quarrying at logging, hindi mapigil. Bakit kaya? Sino po nakakalam dyan? Yung ba'y kailangan pa natin tanungin? Sino sa inyo yung mga kaya ng mga malalapit yan? Ito ngayon, yung hindi pagkakaindihan ng dalawang opisyal ng Isabela at ng Cagayan. Sabi nung isa, walang nangyayaring ganyan. Sabi nung isa, hindi, mayroon sinusuportahan nga ng mga mayors Sinasabi niya, mayroon pa mga uniform personnel na kasabwat at protector nitong mga illegal logging. Illegal mining, ano pa ba yung mga illegal na yan? Quarrying, kamuntalban na lang. Simulat sa poll, mga kaibigan, nang ako ay naging miyembro ng media, naging reporter ako ng ilang taon din na sa ko Eastern, at siyempre kasama din ang Rizal. Halos araw-araw napapadaan ako ng Rizal. Di ba tigil-tigil ang nasabing quarrying dyan sa Rizal. May nakausap pa ako dyan. Kami mga grupo namin. Kasi may nung isang kailan niyang nakaraan buwan, may grupo na nagrally sa harapan mismo ng Municipal Hall ng Montalban. At nang nakausap namin, ang leader, na siyempre may mga hawak sa mga papeles, isa,
isa, o hindi lang isa, wag lang, siguro mayroon pang iba, ang nakikinabang dyan. At sabi lang, from Malacanang. Yan ha, bahala na kayo kung sino man yon. Pero may binanggit siyang pangalan na hindi ko pa sasabihin muna kasi wala pa akong ganong informasyon doon. Maliban doon sa sinabi ng asang pastor yata yun na namuno doon sa rally dyan para ipatigil itong quarrying sa Montalban at San Mateo. Actually nga, itong mga rebelde, itong mga sabi natin, mga NPA, ay may mga sinunog na yan ng mga sasakyan, mga truck, sa bahagi ng San Mateo. Dahil hindi ko alam, ang sabi, may kanya-kanya kasing rason. Ang sabi, hindi raw nagbabayad ng revolutionary tax. Hindi lang yan. Bukod dyan, siyempre napipermiso na. Kung kayo ba ay mapupunta ng Montalban, ako, Diyos ko po, baka kayo malaglag kung makaupo kayo sa inyong sasakyan, baka malaglag kayo pag nakita nyo yung tapyas na bundok. Hindi lang yan. Yung lugar na pinagkukunan ng mga lupa na hinuhukay ay bawal pumasok. Actually ako, experience ko yan, papunta sana ako. Hindi ako pinapasok. Ang pinapapasok lang, actually, mga kapitbahay doon mga nakatira doon sa gilid. Hindi ko alam kung may mga nakatira pa doon para hindi nakikita. Napakalawak. Actually, may nakakuha ng picture. Hindi lang sobra na, ang laki. Napakalaki na po ng sabihin na natin ang naihuhukay na lupa doon sa Montalban. Yung San Mateo, hindi ko pa nga napupuntahan. Pero yung sinunog ay nasa garahe yata nila ay nasa San Mateo. Kaya ganun na lamang ang kanilang sabihin na natin. Mahirap ang ganun yan. Pero bago yan, nagbilang ako mga kaibigan nagbilang ako. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Nagbilang po ako ng mga truck dumadaan sa highway dito sa San Mateo papunta ng Marikina. Sabi ko nga, ulitin ko, mahigit 100 ang aking nabilang sa gabi na yun. Nang ako papunta gabi na yun papunta na ako ng Montalban. Mahigit 100. Kaya hindi natin masasabi na talagang wala. Kasi, di ba, kung matatanda natin, na ang daming mga mining companies na ipinasara nung nasirang Gina Lopez. Pero ano nangyari? Muling binuksan. Bakit? Ayun na magsabi. Ayun na mag-analyze yan. Bakit muling nabuksan itong mga quarry? Hindi lang sa Montalban, hindi lang. Kasi noon sa Montalban, pinatigil yan dati. Kaya tuwan-tuwan mga tao doon. Bukod sa sila nagkakasira ng mga sasakyan, ng mga kalsada, dahil ang bibigat ng mga truck na yan. Ngayon, tuloy-tuloy na naman. Bakit kaya? Sino nakikinabang? Siguro mayayaman na mga taong nakikinabang yan. O sa panahon din na Pinoy, may balita rin na isang may hawak ng pari dyan, from Malacanang again. Hindi natin alaman kung bawat sabagay, ito yan bawat palit ng administrasyon ang sino hawak dyan ng Malacanang, siyempre. Alam ba na si Mayor lang? Hindi papayag ng Malacanang yan, lalo kung ang tao mo dyan ay ganig sa pera. Hindi makasya kung may pera man siya gusto pa niya parami ang panong pera. Hindi mahirap masabihan na, oy, pwede na yan. Hindi po pwede yan. Malacanang po yan. Ayun lang mga kaibigan. Kaya nga, kung mapapansin natin, di ba, nagkakapahapahan. Sige. Mausap lang sa atin dahil kailangan natin ng mga ito nga ang ngayon, mga kaibigan, sa balita ko ngayon, 2 gobernador
hindi nagkakaintindihan yung isa, sinasabi, mayroon nangyayaring ano dyan. Mayroon nangyayaring anomalya dyan. Legal mining, lahat andyan. Hindi, yung iba tinatanggi. Tinatanggi na wala raw. Pero, itong mga advocate na tao, sinasabi nila, although wala silang hawak na ebidensya na talagang kitang-kita, ang nagsasabi sa kanila mga tao na nakapaligid sa kanila sa lugar nila, mga residente mismo. Kaya nga, ano nangyari sa Cagayan ngayon? Di ba? Biglang bumaha na katakot-takot. May mga namatay. Wala tayong nababalita noon eh. Mga ganong mga mga panahon. Wala ako nababalita na ganyan ginawa o ganyan nangyari sa Cagayan. Hindi natin masasabi na ito'y kagagawan pa rin ng langit. Hindi po. Kagagawan po ito ng tao. Kahit anong gawin ng bagyo, ano man yung unos, hindi ganun kalala ang pagbaha ng Cagayan. Pero ito naman, nakita naman natin, nakakaawa ang problema, hindi pa gaano kagad natulungan. Bakit? Yan. Politika na naman mga kaibigan. Diba si Tugigaraw nawala? Si General Soriano nawala doon dahil nag-birthday. May kanya-kanya silang rason. Halimbawa, nahuli ka ng ganon, magrarason pa yan. Ay, kasi ganito, kasi ganyan. Pero hindi nila nakikita ano ba nangyayari dyan. Sige nga. Kaya nga, politika. Nausap nila talagang politika. Hindi maaari na walang politika dyan mga kaibigan. Ito nga pagtulungan lang ni Vice President Lenny. Tinibig sa ba? Kung ano-ano pa mga pinagsasabi. Binaboy pa ang pangalan. Binaboy pa ang pagkatao ng Vice Presidente. Ng Pangulo mismo. Dahil ang report sa Pangulo ay iba eh. Iba doon sa nangyayari. Gusto magpalakas, gusto magpalapad ng papel, ito nagsusumbong. Now which is, hindi niya alam, mas malaking kasiraan pala ito pag itong gagawin ko. Hindi eh. Ang self-interest lang yan. Self-interest. Ang dami na yumaman dyan, sabi ng ni Governor Mamba. Mga mayor na mayayaman na ngayon. Ang isa pa dyan, ang mga ano lang dyan, hindi naman binanggit ng kung sino-sino itong mga mayor. Baka malamang sa hindi, may isang pinuprotektahan pa rin. Bakit? Pati mo banggitin. Diba? Kasi ito nga nangyayari. Andyan na. Ito na nangyayari sa aking lugar na kung bakit kayo pinuprotektahan. Mayroon pa mga uniform personnel ang pumoprotekta doon sa mga illegal mining, illegal logging, illegal quarrying. Totoo nga naman yan mga kaibigan. Kung wala yan, tatlo yan na magkakadugtong-dugtong eh. Illegal logging, quarrying, mining. Paano ka maghuhukay dyan kung maandun yung mga puno? Natural, puputulin mo yung mga puno na hindi supposed to be, na siya may puputik sa mga baha. Matagal na yun. Lagi yun. Ganon din sa Mayon Volcano, yung doon sa may yung lahar. Nagbabaan na ito ngayon. Bumawa, tumabon sa mga kabahayan. Ganon ang lagi magiging perwisyo natin. Kung hindi natin babaliwalain natin itong mga ganitong uri ng mga pagsasalaula sa ating yamang lupa, ano ba tawag doon? Kalikasan. Pagsasalaula sa ating kalikasan. Pero mo, may magbabago talaga ang ating pero dahil nga sa kagagawan na rin ng mga tao, kaya nangyayari yung ganito na sitwasyon. Pero bago yan, i-direct sila natin itong mga ginawang revamp. Napakalaki kasi mga kaibigan. Talagang malaki ang revamp ito. Ang ano kasi dito, bakit tuwing may uupo na bagong hepe, hindi lang sa
ay iba-iba. Presidente, o ano man yan. Pag may bagong umupo, babaguhin. May, ganun din mayor. Babaguhin kahit maganda ang proyekto ng isang tinundan, ay babaguhin. Kagaya kayo pa lang. May binago na kaagad si General Sinas doon sa ginawa ni dating 10-15 Kastulan. Yung isa na doon, yung pananatili ng isang pulis kung saan ka nakasaan ka, doon ka magiging pulis. Ito binago ni General Sinas. Hindi daw bago na yan. Okay, siyempre, iba na. Wala na masabi yan si General Castulan. Ito lang, sige. Ano natin, ang mga nabigyan ng mga bago o inilipat ng mga opisyal, ito mga generals kasi ito mga kaibigan eh. Kaya, kailangan masabi natin kasi magbabago-bago. Ang kanina nga, ang sinabi ko, inilipat sa office ng TPNP, itong si Major General Celso Pestaño. Si Pestaño ay mula sa Directorate for Information and Communications Technology Management. Ngayon, papalitan naman ito si Pestaño ni Brigadier General Albert Pero. Si Albert Pero naman ay mula naman sa Region 7. Pero mo talagang iniikot. Talagang hindi ko alam kung wala pa naman sinasabing magandang dahilan. Ito si General Sinas. Ito, mula sa Quezon City Police District, itinalaga si Brigadier General Ronnie Monteo bilang incoming Regional Director ng Central Visayas. Ito, Quezon City, nilagay siya sa Central Visayas. Kapalit ni Pero, si Pero di ba, nilabas galing sa Visayas. Pinalit siya si General Ronnie Monteo ng Quezon City. Tapos, inilipat naman sa Directorate for Plans si Brigadier General Rene Pamuspusan. Ito si Pamuspusan, kasalukuyang Regional Police Director ng Police Region 6. Talagang hindi ko alam pa bakit nagkakaganito. Mahirap mag-isip. Region sa Western Visayas. Papalitan siya ngayon ni Brigadier General Rolando Miranda. Ito ngayon yung kanina sinabi natin na nagbanta sa kanyang mga pulis na magtrabaho at huwag abusuhin ang kapangyarihan. Itong District Director ng Manila Police District, si Miranda, kasi galing sa NPD yan. Itinalaga naman sa Police Regional Office 9, malayo sa Buanga Peninsula. Ito si Brigadier General Rolando Ilagan, ang District Director ng Northern Police District. Na dito yan sa Manila, nilagay sa Mindanao. Papalitan naman siya ni General Jesus Cambay. Ayan, ito General kasi Cambay, talaga bilang DPIO Southern Luzon na pumalit kay Major General Jonas Calleja na inilipat din sa Office of the Chief PNP. Calleja mula naman sa NCRPO, inilipat si Brigadier General Ronald Olay sa Directorate for Operations. Habang itong si Brigadier General Antonio Yara, dating Chief of Police ng Pasig, ay inilipat mula sa NCRPO patungo sa Police Regional Office for A.O. Calabarzon. Mula naman sa Office of the Chief PNP, ayun, ayaw siguro ng mukha, itong mukha nito ni General Sinas. Inilipat naman sa Directorate for Plans si Brigadier General Walter Castillejos. Ito yung mga itinalaga ito ni Castolan, General Castolan. Habang balik naman sa NCRPO si Brigadier General Eliseo Cruz ay si Eli Cruz. Inilipat naman sa DICPM si Brigadier General Armando De Leon mula sa Directorate for Human Resources Doctrine and Development at papalitan nito ni Brigadier General Herminio Tadeo Jr. na siya namang papalit kay De Leon. Talaga naman, hindi kayo magtataka ka, bakit ganito? Well, siguro kung sino susunod na PNP, papalitan na naman ito. Ang sa bagay, ang maganda lang dyan, hindi sila nagkakaroon ng familiarity sa lugar. Kasi pag andun na familiarity dyan, malabo, medyo na yan. Samantala,
mula sa DIPO Southern Luzon. Inilipat sa Office of the Chief PNP si Brigadier General Mario Arisa Jr. Yan. Bakit dami yung kinukuha mga general papunta sa Office of the Chief PNP? Inilipat naman si Brigadier General Wilfredo Cayat mula sa PNP Academy o PNPA sa Cavite. Kasi ang patawag doon, superintendent, director. Yan, nga. Itong si General Wilfredo Cayat ay mapupunta naman sa Office of the Chief PNP. Alay, bakit kaya puro ang dami na kinuha ni General Sina sa kanyang opisina. Napunta naman sa PNP Communications and Electronic Service si Police Brigadier General Conrado Pajarillo Gongon Jr. Ito'y mula sa Directorate for Integrated Police Operation, DPIO, na sa Western Mindanao. Paano kayo naging police ka? Kasama kayang buong pamilya yun? O siyempre, pagdating mo dito, general ka, kailangan may pabahay ka dyan, di ba? Kaya nga yung mga ating mga police, mga official, ay meron silang mga pabahay at doon nilalagay ang kanilang pamilya. Isang pamilya lang, ha? Pinalitan ni Gongon si Brigadier General Joey Rones sa Communications and Electronic Services na napunta naman sa Office of the Chief PNP. Ay, ang dami na. Ilan na sunod-sunod na napupunta sa Chief PNP at ng tanggapan. Mula naman sa Directorate for Operations, kapalit ni Brigadier General Ronald Ulay na inilipat din sa Office of the Chief PNP. Wala? Mag-iisip ka na ngayon. Siguro may binabalak itong si General Sina. Maliban sa mga general, may 7 pang opisyal na may ranggong colonel ang itidalaga sa bago nilang pwesto. Kabilang dito ang dating tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Ismaelio na kasama si Ismaelio. Pero iba na kasi ang PNP spokesman ngayon. Binigyan din ni Sinas na ang nangyaring balasahan ay consensus daw. Consensus ng command group kung saan lahat ng opisyal ay kinukonsulta. Kaya, hindi na sinabi mo kasi. Kung hindi mo sinabi, hindi naniniwala kami sa iyo. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sige. Wala na tayo magagawa. Tuloy lang natin. Ating talakayan. Pasensya na. Medyo kailangan natin sabihin yun eh. Lalo ito nga nangyayari sa balasahan sa PNP. Mga generous pa naman. Ang nakakapagtaga, bakit sa punta sa Chief PNP. Alauna, 45 na po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo sa programa. Balik tayo sa usapin ng illegal mining. Kasi hindi lang yan sa mga nabanggit ko na lugar kanina, ang illegal mining. Ganon din sa Samar. Sa lugar na pinanggalingan ko. Marami doon. Kahit naliit ako, narinig ko na yung mining na yan ng mga kabarus. Pero wala na akong balita kasi nung nakita ko ng Manila, nawala na, hindi ko na nasundan yung gano'n. Feliz Navidad. Ang nakakalungkot lang, Feliz Navidad. pagdating talaga sa pera, itong ating mga opisyal, check ko na. Kaya sila nabubulag eh. Kagaya na lang itong tatlo, si Mike Defensor. Napag-alaman na nabis tutuloy na meron pala itong na pagmimina. Ang pinagkakita pala itong pagmimina. Kaya lang, siyempre, ikaw naman, sinipsip ka na sa Pangulo para hindi magalaw ang iyong pinagkakakitaan. Yung, iba kayo, mga, aywan ko, si Marcoleta,
Ito sa Cavite. Walang galang sa national anthem. Hindi natin maiisip. Ako mismo hindi ko naisip na alam naman nila kung na nakakasira ito sa ating kalikasan at hindi lang yan na tayo mismo ang mapiperwisyo. Kaso, ang isip nila, wala akong pakialam kung ano mangyari sa inyo. Basta ako kumikita, may kita ko, illegal man yan. Kaya nga kumakandidato ako maging congressman. Kaya nga kumakandidato ako para may protection ako sa aking gawain, sa aking trabaho, maging illegal man ito, o legal. Madaling kumapit, madaling sumisid sa kinaukulat. O ngayon, dahil nga sa kanyang alam nila na illegal ang kanilang pinagkakakitaan, sisip-sip na ako para walang ganyan, di ba? Walang mangyayaring, sabihin natin, hindi pwede masara itong aking illegal man, o kahit na illegal man o hindi. Basta nakakaperwisyo ka, ay talagang pwede ka isara. Ang kaso, ito yan, mga nakausap ko mga dito sa Rizal, bandang dito na, papuntang Tanay, Teresa, Antipolo, yung mga kababayan natin dyan, mga reporters na iba. Ang pinag-ano nila, sabi nila, paano daw magiging illegal kung may permit naman ng DENR? Kaya nga, itong si dating nasirang Secretary Gina Lopez ay kanyang pinasara. Pinasara niya po lahat yun. Kasi nga, nakikita nila nang may paglabag kahit kasabihin na natin ano yan, may permit o anumang kaling mga lisensya yan. Ang makakapagtaka kayo, bakit nabibigyan? Ito ba mga DNR ay bago magbigay ng lisensya o mag-permit, ito ba ay ini-inspection ba nila yung lugar? Kung itong lugar na ito, kung nagpatuloy o nagkaroon ng minahan dyan, o laging, ano man yan, warihin, ay walang mapipermisyo. Kasi mayroon kasi noon na parang batas na kaibigan, na pag ikaw ay nagputol ng puno, papalitan mo. Kaso, ang pinuputol na puno ay malalaki na. Ilang taon na ang mga edad nun. Puputulin mo yung papalitan mo ngayon ng kakapiraso. Ilang taon pa rin yun bago lumaki. Bago lumaki yan, katakot-takot na baha ang nangyayari dito. O, di ba? Kailan lang? Sa Mayon. Di ba? Yung mga putol na kahoy, nagbabahalat. Ibig sabihin, may illegal na nangyayari sa taas. Kasi kung hindi illegal yan, kukunin yan. Isasakay sa kung ano agad. Yung iba nga, nilalagdag sa ilog eh. Pagdating sa ilog, ito, pinapaano, sa ilogin yan. Ng mga tao, sino ang kukuha doon. Yan ngayon mga kaibigan. Ang ating katanungan, laging mining, quarrying, hindi napipigilan. Ano kaya? Ganun ba nga, no? Siguro. Kaya nga tayo, kahit alam natin, illegal. Basta kikita tayo, sige. Ngayon, pag ikaw naman sumusunod ka sa tama, ano ka magiging legal, gutom ka. Kung maniwala kayo. Bakit ka mo? Dahil nga yung mga batas natin, meron nga mga tax, may mga kung ano mga permit na hinihingi, mga landag ka sa legal eh. Tatansyahin mo ngayon kung magkano kikitain mo. Para mapabilis. Alam mo na, under the table na. Hindi na yan na haka-haka. Ano na yan? Kumbaga sa open secret na yan. Bakit nagpapatuloy yung mga ganyan? Bakit? Kulang ang kanilang kinikita sa mga nasa pamahalaan. Hindi ganun ang dapat ang pag-iisip ng isang tao o ng isang kawani. Kasi nga, ano yan nagtatrabaho ka sa gobyerno, public office public trust Paano magtitiwala ang tao sa inyo? Kung ganyan ang nangyayari sa inyo, di ba? Ang kaso,
hindi nila mapigilan ang tukso. Ito nga lang eh. Ito ba kayo ngayon magbigay ng ng pag-analisa. Bakit itong Isabela at saka Cagayan, hindi magkaintindihan ng dalawa? Alin sa dalawa doon? Yung isa, hindi, wala na raw mga ganyan. Wala na illegal doon, illegal mining, illegal logging, o ano yun, illegal quarrying. Sinasabi ng isa, meron pa rin yan. Ano yan, nag-aagawan sa pwesto? Ano yan? Ano sa tingin ninyo? Kumbaga sa ano ikaw lang kumikita paano ako? Diba? May posibilidad na gano'n. Hindi ko sinasabi na gano'n nga. May posibilidad na gano'n ang nangyayari. Dahil parang ano yan kumita ka na. Ako naman, ayaw mo bumitaw. Gagawa kayo ng paraan yung isa para kontrahin yung mga sinasabi mo. Gagamit ka, alam mo naman sa mga ganito, na sitwasyon. Kahit magkaiba kayo ng prinsipyo, basta iisa ang kalaban nyo, pwede kayo magsama-sama. Ganyan yan. Ngayon, sa gobyerno, ang daming dyan. Hindi natin alam, sa mga kasama natin sa labas, sa organisasyon na lumalaban sa isang gobyerno, hindi natin alam, ano ba intensyon ninyo? O may sarili kayong intensyon. Ganun din sa mga ganyan, mga illegal na gawain. Yun ang nakikita ko lang. Si Mamba, o Governor Mamba, at saka si meron pang ako din na nabasa ng mga tawag ng mga opisyal, ng mga pamilya ng Isabela at saka Cagayan na hanggang ngayon sila pa rin nagpapalit-palitan na mayor, naging congressman, naging governor, sila mga anak, mga kapatid, ganun ang nangyayari. Kaya nangyayari tuloy, isang pamilya ang umahawak sa kanyang lugar. Ano nangyayari? Walang mangyayari yan dahil nga wala silang iisipin kundi kumita ng kumita at saka power. Totoo yan mga kaibigan. Hindi natin pwede pagkailan yun ang purpose ng mga yan, power. Kahit mayaman ka na, power pa rin ang kailangan mo dyan. Kikilalanin ka, kailangan nasa taas ka. Diba? May kilala kong ganyan yung senador Walang kabusugan Ano na siya, sikat na, kilala na sa buong mundo. Naghangad pa, maghahangad pa yata magiging presidente. Diba? Ngayon, isipin mo, ano ba ang magagawa ko para sa taong bayan? Hindi, ano ba magagawa ko para magtamkam ako ng salapi? Ng kayamanan. Yung mga kayamanan na maliliit natin kababayan, kukunin ko pa. Ganun, di ba? May pera na ako. Mayaman na ako. Pamilya ko kilala na dito sa lugar namin. Ano pang gusto ko? Wala kayong kabusugan. Hindi yan nararapat sa isang taong matino, sa isang taong na sinasabing magsisilbi sa bayan. Hindi po ganyan ang isang taong magsisilbi sa bayan. Dahil kung kayo talaga magsisilbi, to the point, hanggang sa pera nyo, ibibigay nyo. Hindi yung pera ng mga maliliit, ang kukunin nyo pa. To the point, masisira ang komunidad. Dahil dyan sa pag-iisip ninyo. Hindi tayo pinanganak dito para maging alipin. Ako'y mayaman talaga ang Pilipinas. Nangunguna nga tayo noong pa Diba? Pero bakit ngayon? Tayo ang pinakakulelat. Nangunguna tayo sa mga kalamidad. Sa mga sakit. Pandemya na yun. Tayo nangunguna yata sa Southeast Asia. Samantali mga ultimo Japan. Nangunguna tayo dati sa Japan. Sa Vietnam. Ngayon, mayroon pa ng Vietnam. Baka bago matapos ito, December na. Ilang araw na lang. Matatapos lang yung 20, bago mag-2021, mas mayaman pa ang mga residente, mga mamamayan ng Vietnam sa mga Pilipino. Pero makakarinig tayo o makakabasa tayo ng gano'ng mga sinasabi ng iba.
Bakit nangyayari ito? Nasa leader. Totoo yan mga kaibigan. Wala sa akin, wala sa inyo, wala sa mga mamamayan. Nasa leader. Hindi natin kagagawa yan eh. Tayo kasi, nag-elect tayo ng leader na walang sabihin na natin, iba ang nasa utak. Diba? Kung tayo nag-elect ng leader na ang kanyang intention ay para sa bayan, pagtulong sa bayan, paano niya maalagaan ng mamamayan, ganun sana. Kaso hindi. Papatayin. Ang daming pinapatay. Bakit? Para maging hindi sa gabal. Asan yung batas natin? Wala din batas natin. May batas tayo. Kaya lang, ang ginagawa, sinisilip doon sa mababaw. Doon sa mahinang batas, doon sila sinisilip. Kaya nangyayari, nakakalusot. Ganun. Bakit? Bakit ang illegal? Isang drugs yung cocaine ngayon lumalabas na ngayon. Bakit? May mga tao sa gobyerno na makikinabang at pumoprotekta. Totoo yan. Diba, sabi ko nga dati, na ang mga illegal drugs, pinadadaan yan sa backdoor. Di kaya sa dagat. Bago may pasok dito, ibinababa sa dagat yan. Ngayon hindi na, harap-harapan na sa custom. Sa DAIA, pinapasok. Bakit? May nagpo-protekto. Protektado sila eh. Sabi, o sige, ito yan, may darating akong mga ganito, mga drugs. O sige, bahala na siya dyan. Bahala na siya, tatawagan lang eh. Isang tawagan lang yan eh. Ngayon, ang tanong dyan, yung mga nauhuli nasaan? Kayo ba'y may nabalitaan ba kayo? O, ito na lang mga illegal mining na, mga troso. Asan na ngayon yung mga pinagpuputol na mga kahoy para makapagsimula ang mining, makapagsimula ang quarrying. Ang una kasi dyan na tinatamaan, nagiging kawaway, mga puno eh. Diba? Puno muna puputulin. Para makasunod ang quarrying, hukayin. To the point, mining na. So, yung takbo yan, lagi magkakasama. Kaya nga, dapat imbestigahan to. Hinirin ng mga grupo. Itong mga ganitong klase, mayor, mga opisyal, na sinasabing mayor, imbestigahan yan ng DNR at DILG. Ang kaso, mangyayari ba yan? O yun nga, nasa mga local government yan. Kumbaga hindi gaano na napapansin yan kasi wala sa Maynila eh. Pero yung nasa Maynila, nakitang-kita na nasa mga television, radio, TV, o mga radio, mga dyaryo, na andun na. May nagsasalita na. Asan na yung mga whistleblower ngayon? Meron ka ba napakita kung nasaan na sila? O baka mamaya, wala na sila. Na maalam na sa earth. Wala na sa mundo. Diba? Lalo na kung magiging ang gobyerno natin ay ganun katindi. Sa tindi, bahala kayo, parang katindi yun. Yan. Pero mga kaibigan, last na po, ay oras na po ng pamamaalam. Tayo naman po ay magpapaalam na. At kanina, kung mapapansin nyo, tuwing magsisimula, dasal muna tayo. At bago tayo, para tayo gabayan ng buong may kapal, kung ano mo natin gagawin sa buong maghapon. Ganun din sa bahay. Dahil sa trabaho, kung tayo ay magsisimula, magdasal muna. Bago kumain, bago matulog, at pagkagising, dasal pa rin ang ating dapat gawin. Sa ngayon, medyo nagdasal na tayo kanina. Sa susunod, siguro magdadasal pa rin tayo bago tayo magdasal. So, yan lang muna mga kaibigan. Maraming salamat po. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid,
The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.